Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Handa ba kayong manatili dito? Aalis ba tayo na hindi bumababa si Bangag? Manawagan tayo mga kababayan, papuntahin niyo pa ang iba nating mga kababayan, mga kamag-anak, kaibigan. Dito po tayo magtipon-tipon hanggang madinig tayo ng Malacanang at siya ay magkaroon ng hiya sa kanyang sarili at lisanin niya ang palasyo ng Malacanang. Duterte! Duterte! At ngayon naman po, bigyan natin ng pagkakataon ang isang grupo para po ipahayag ang kanilang salubin mula po sa grupo ng GMIDI Group. Palakpakan po natin si Ma'am Latin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Layden. Member po ako ng GMAD, kung familiar po kayo sa Guardians. Actually, kinakabahan po talaga ako kasi ito yung kauna-unahang pag-attend ko ng rally. OFW po ako sa taong 2014-2016. So, sa panahon po ni Tatay Digong, nung tumakbo po siya po yung binoto namin na presidente. So, sobrang proud po ako na hanggang ngayon po, sinusuportahan ko pa rin po si Tatay Digong. Actually, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero lahat po nang lalabas sa aking bibig, ay ngayon pa lang po pinagpapaumanhin ko dahil ito po ay galing sa aking puso at personal ko po itong opinyon. Pero po bago ang lahat, gusto ko po munang tanungin ng ating mga kapulisan, kumain na po ba kayong lahat? Wala po ba kayong break time? Hindi po ba kayo iniisip ng inyong presidente? Kawawa naman po kayo! Ang inyo pong presidente ay nagpapahinga at may magandang buhay sa palasyo habang kayo dito ay nagugutom. May baon po ba kayo? Baka may sobra po tayong pagkain, i-share po natin sa ating mga kapulisan. Dahil yan po ang tinuro ni Tatay Digong, ang mahalin po natin ang ating kapwa, lalong-lalo na ang ating mga kapulisan. Okay! Sobrang nanggigil po talaga ako. Yung totoo po, ako po ay single mom. Yung aking anak po ngayon ay mag-isa sa apartment. Iniwan ko po sa Makati. Kasi gustong-gusto ko pong umattend sa rallying ito. Matagal na po ako nag-aabang ng pagtitipon. Subalit, syempre po ako po ay nagtatrabaho. Panggabi po ako kagabi, wala po akong tulog dahil naging ina po ako sa buong araw. Kinausap ko po ang aking anak, ngayon po ay nanonood ng TV. Bibilisan ko lamang po dahil hindi po rin ako pwedeng magtagal. Nanggigigil po ako sa ginawa ni General Torre. Pero ang unang-una ko pong hiling at hinahamon ko si Ginang Claire Castro. Nananawagan ako sa iyo, Ginang Claire. Maawa ka naman at mahiya. Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Meron po ba ditong doktor? May mga doktor po tayo.
bukas makalawa, damputin na rin po ako, dalhin po ako sa Netherlands. Breadwinner din po ako, ngayon pa lang kayo po ang saksi. Naglakas loob po ako magsalita dahil hindi ko po matim. Nakakasuka ang ginagawa ni Presidente Marcos. Nakakahiya. Tayo daw po ang Tayo po ang sinasabing lagi nagpapakalat ng fake news. Pero, nakita niyo ba ang mga edited picture ni Lisa? Yung mga panahong umating daw sa Malacanang, walang tenga, walang kamay, walang upuan. Nasaan si Lisa? Wala silang mailabas, hindi ba't sila ang fake news? Di ba madali namang mag-live video? Tatahimik naman tayo mga Duterte. Pag pinakita nila sa isang live interview na nandito si Lisa. Eto po, sorry nakalimutan ko bumalik sa isip ko. Gusto ko pong baguhin at itama. Nung mga panahon pong nangangampanya at nagtiwala si Bibi Sara kay Marcos, pagkatapos niyang ligaw-ligawan, di ba dapat si Sara na lalaban bilang presidente? Niligaw-ligawan po niya, naniwala po tayo. Hindi po ako nakaboto ng panahon yun dahil mas inuna ko ang trabaho. Pero ikinampanya ko po ang unity. Naalala niyo po ba ang kanta ni Andrew E? Ngayon po, babaguhin natin. I-revive natin dahil po tayo itinraidor ng pangkat ni Marcos. Hindi po ako magaling kumanta pero ang lyrics po dati ni Andrew E, babaguhin natin. Bagong Pilipinas, pangag ang muka. Walang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBM, tinraidor, si Inday Sara. Ulitin po natin. Hindi po ako magaling kumanta ha, pasensya na po kayo. Sabayan niyo po ako. Dahan-dahan lang po. Bagong Pilipinas, pangag ang mukha. Walang isang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBM, tinraidor, si Inday Sara. Gusto ko po makarating kay Andrew E. na yung kanta niya ay binago ko na. Sa magaling po nating mga musician at magagandang boses, nawa po'y ganda gawan nyo ng revive song ito, yung lyrics na ginamit po natin. Duterte! 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 Okay! Pasensya na po kayo ha. Ako po ay simpleng tao lamang. Magsasaka po ang aking pamilya sa Quezon Province. Ako po ay nagtatrabaho sa Maynila, binubuhay ko po ang aking anak at sinusuportahan ko po ang aking mga pamilya. So ngayon po ang topic ko dahil ako po ay nag-iisang OFW dati. Ang OFW po natin na kumikita ang gobyerno ng bilyon-bilyon. Magkano nga po sa isang araw? Ang kinikita sa remittance ng OFW, 43 or 41 billion po ba? Na sinasabi ni Claire Castro na hindi daw kawalan. Pero pagkatapos ng isang araw o dalawa, binabantaan po ang ating mga OFW ang kapal na mukha. Halatang-halata si Claire Castro ay para po ring galing po sa mental hospital ata. Napapansin niyo po ba? Pag tinatanong po ang kanyang mga kaalyado ni Marcos, laging mali ang sagot o kaya po
kabataan. Hindi ko alam kung kayo bagong graduate lamang. Ako po ay 38 years old, hindi lang po halata. Ako po ay parang 16. Boto po ba kayo? Ako'y parang 16 years old lamang. Parang katindi na gulat. Okay, sa ating mga kapulisan, nung si Pangulong Duterte ay nasa serbisyo, hindi ko alam kung naranasan nyo ang kanyang pamumuno. Kayo mismo makakapagkumpara sa pamumuno niya ngayon. Duterte! Mga kababayan, palakpakan po natin si Tatay Rani Ludovica! Duterte! 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 Okay! O, tingnan niyo po muna isang 16 years old. Mag-focus po muna kayo sa isang 16 years old. Opo! So ngayon po itutuloy ko yung sa pamumuni ni Tatay Digong. Sabayan po natin ang masarap na taingang busina! Duterte! 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 Sure na ko niyan. Hindi. Hindi sa amin sa Dumaguete. Okay! Sundan. Gigil na gigil po ako kay Claire Castro, kaya balikan po natin si Claire! Claire Castro, ako po ay walang pinag-aralan sa batas. Pero hinahamon kita, kaya po kitang harapin sa debate. Isang babaeng, kung titingnan ay 16 years old, kaya ko pong labanan sa edad ni Claire Castro na mukhang 60 na po ba siya? Senior, ilang taon na po ba si Claire Castro? 75! Imagine nyo, nung mga panahong napanood ko po yung video, sinabi ni Marcos sa isang interview, napakayabang ng bangag. Sinabi niya tayo daw ay hindi na tayo under ng jurisdiction ng ICC. Subalit natapwat, anong ginawa niya? Hindi niya kaya ang mga Duterte. Kaya pinalabas niya na ang ICC, keso Herodes na ang Interpol daw, ang may gawa ng lahat. Pero may nakita ba kayo kahit isang Interpol nung panahong tinakip si Presidente Duterte? Wala! At ang putang ina! Ginamit ang pera ng taong bayan para bigyan ng aeroplano at ipadala sa Netherlands. Si Tatay Digong. Tama ba yun? Kaninong aeroplano ang ginamit? Magkano ang binayad? Hindi natin malaman pero alam natin sobrang mahal. Pera ng bayan, eto pa. Magkano ang tax na binabayad ko? Monthly. Yung mga nagtitinda sa baklaran sa gilid-gilid na nagsisikap para kumita kahit gagapiranggot, mapakain ng kanilang mga anak. Ipinamimigay ng mga buhayang politician. Ginagawang ayuda ngayon at ginagamit para makakuha ng boto. Tama ba yun? Sobrang nakakasama ng loob. Single mom ako, nagtatrabaho, nag-OT. Lahat ng OT ko napupunta sa tax. Hindi ka makakatanggi, automatic na kinukuha ng gobyerno ang pera ng mga nagtatrabaho
bayan. Laging sinasabi nila, iba ang statement nila sa panahong kinuha nila si Tatay Digong. Makalipas ang ilang araw, isa pa itong pamilya ng Rimulya. Isang anak na drug addict, tapos ngayon nakapal na mukha, kala mo kung sinong malinis. Pagkatapos mahuli ang kanyang anak, nawala na parang bula sa media. Magkano yon? Kung hindi ako nagkakamali sa nabasa ko, 1 milyong mahigit ang halaga ng droga. Nasaan ang droga na yon at nasaan na yung anak ni Rimulya ngayon? Tapos nung mga panahon, ako po ay nagtatrabaho sa isang kasino. Nung mga panahon laging sinasabi na dahil dyan sa Pogo na yan, aminin po natin sa hindi, lalo na ang ating mga gobyerno at nakaupo mga politician, ang laki ng mga nakukuha niyong pera dahil sa Pogo. At ikaw, John Vic Rimulya, isang malaking kalupaan nyo ang tinayuan ng mga building ng mga Pogo dyan sa Cavite. Sa may Island Cove, tanda ko yan ate. Sa dami po ng karanasan ko, ako po ay talagang makapolitikang tao. Gusto ko po talagang mag-aral dati ng abogado. Subalit talagang 10 kahit isang tuka po kami ng mga panahong una. At nung nagkaroon po ako nakakayahang pag-aralin ng sarili ko, hindi ko na po kaya sa oras dahil ako nga po ay breadwinner. Sa kasamaang palad, naging single mom pa po ako, pero sobrang proud po ako. Dahil hanggang ngayon po ay mag-isa kong binubuhay ang aking pamilya. Maayos po ako nagtatrabaho, pero bakit patuloy tayong ninanakawan ng administrasyon? Alam po naman natin, napapanood natin lahat sa balita. Isa lang po ang hiling ko bago ko tapusin itong pagsasalita ko dito. Wag na wag po tayong matatakot kahit kanino. Lalo na lahat ng sinasabi natin at ipinopost sa social media ay purong katotohanan lamang. Walang halong edited, hindi scripted. At higit sa lahat po, wag po tayong magpapatalo sa malalaking network na yung pinapalabas
kababayan. Pinapaalalahanan po tayo na sa araw ng butuhan. Maging mapagmatiyag po tayong lahat. Siguraduhin po natin na yung machine, nakalimutan ko po ang tawag, ay hindi po dapat makokonect sa Wi-Fi. Kasi doon po magkakaroon ng pagkakataon ang ating mga scammer. Miro po ang tawag daw doon sa machine. Magkakaroon po ng pagkakataon ng mga scammer ni Bangag na i-connect at palitan ng mga boto po natin. Kaya dapat po maging mapagmatsyag po tayo sa araw ng butuhan. Kaya po, tatapusin ko na po ang aking pagsasalita. Sa dami po ng idea lumalabas, gusto ko lamang po na tayong lahat ay laging mag-iingat. Hindi po natin alam ang isip ni Bangag dahil nga po wala na siya sa katinuan. Kahit po simpleng tao po tayo, basta nagsasalita, pwede na tayong ipadakip. Kaya lagi po tayong magkaisa, alagaan ng isa't isa, alagaan niyo po ang inyong mga sarili. Sa inyong mga kapulisan, nawa ay makonsensya kayo sa mga nakikita niyo ngayon dahil alam niyo naman kung ano yung totoo. Kaya sa eleksyon po darating, huwag po tayong papayag na makapasok pa ang team ni Bangag sa administrasyon po. Oh, tayo daw po ay team suka na lahat po ay bubudbudan po natin ang mga Bangag. Isigaw po natin ang isang malakas, batiin po natin si Tatay Digong ng isang maligayang kaarawan. Pwede po bang kantahan pa po natin ang isang happy birthday? Ito po, may cake pa po. Meron pa ho tayong cake dito, bumabaha tayo ng cake. Pero ang tanong ng sabayanan na nanonood ngayon sa social media, aalis ba tayo ngayong gabi? Malakas, aalis ba tayo? Dito ba tayo mag-i-stay? Okay, so may pahabol pong kake dito, kake. No, kakantahan lang po natin. Hintayin lang po natin si Tatay Digong mismo ang kakanta. Nabisi ba si Tatay Digong? Yes! Sandali lang po. Wala pang foil? Hindi kami Bangag! Hindi kami Bangag! Hindi kami Bangag! Okay. Alam niyo naman po, siyempre, pag ang mga pagbate sa kaarawan ni Tatay Digong, kahit na po maya't maya, merong cake, kakantahan po ulit natin si Tatay Digong. Kuya, tayo ka dito, kuya. Yan, o, kakantahan natin, ha? O, sige, Tatay Digong, kanta ka. Kanta tayo. Sabayan niyo ako kay birthday ko ngayong gabi, mga butang ina ninyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Let's take it slow, the slowest, with emotion in it. Come on, join me. Happy birthday to you. You can do it louder. Come on, say it right. Happy birthday to you. You can make it louder, louder, louder. Happy birthday, happy birthday. Everybody, I would like to hear everyone to say happy birthday, Tatay Digong. Everybody follow after me. Happy birthday, Tatay Digong, everybody. Ibang misyon naman yung inyo eh. Sundin niyo ako.